Sa ilalim ng lupa, nakahandusay ang isang matandang lalaki. Duguan ang kanyang mukha at nananatiling nakadilat ang mga mata nito. Napako sa kinatatayuan ang binata, nanigas ang buong katawan sa matinding pagkabigla. Tahimik lamang siyang nakatayo habang walang buhay na nakatitig sa tanawing nasa harapan niya. Nakahiga ang bangkay ng kanyang lolo sa gitna ng nagkalat na dugo. Hati sa dalawa ang katawan nito at hindi man lang naipikit ang mga mata bago mawalan ng buhay. Patay na ang aking lolo. Hindi niya inalis ang tingin sa bangkay ng matanda na pinaslang sa napakalupit na paraan. Wala nang anumang emosyon ang mababakas sa kanyang mga mata, ni kahit kititing na sakit ay hindi na makita roon. Pwede pa ba akong umiyak? Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa bahay na nilalamon ng apoy. Mas lalo pang nawalan ng laman ang kanyang mga mata. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Masigla siyang ngumiti habang itinataas ang halamang hawak upang ipakita sa kanyang lolo. Lolo, tingnan mo, spirit binding herb. Abala noon ang matanda sa pagpapatuyo ng mga halamang gamot. Nang marinig ang kanyang tinig, napatingala ito. Pagkakita sa halamang iwinawagayway niya, ngumiti ang matanda. Nakabalik ka na pala. Sinuri nito ang mga halamang dala niya at tumanggo. Malaki ang halamang ito. Ang mga nakuha mong ito ay maibebenta ng hindi bababa sa 5 nyong. Ibinaba niya ang basket at sumagot. May nakita akong malaking lungga malapit sa pinagkuhanan ko ng mga halamang gamot. Pero wala roon ang inang Sorrow. Ang naroon lang ay ang mga anak nito. Napatingin sa kanya ang kanyang lolo. At pinatay mo ba ang mga munting sorong iyon? Nagtaka siyang tumingin sa matanda. Ha, bakit ko naman gagawin iyon? Kapag bumalik ang ina nila at nakita nitong patay ang mga anak niya, siguradong masasaktan siya. Pagkasabi niyon ay ipinasok niya sa loob ang basket ng mga halamang gamot. Tumanggo ang kanyang lolo na tila nasiyahan sa sagot. Tama iyan. Mabuti ang ginawa mo. Ayusin mo na ang mga gamit mo at kakain na tayo. Opo, biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. Tumingin ito sa kanya at nagsalita. May isang bagay akong gustong ipangako mo sa akin. Pagkarinig niyon ay humarap siya sa kanyang lolo. Diretso siyang tinitigan ng matanda habang bumababa ang tono ng boses nito. Ay ho, ang tunay na likas na pagkatao na nasa loob mo. Huwag mo itong ipapakita kahit kanino. Bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan. Ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Namumula ang kanyang mga mata at isang nakakatakot na ngiti ang dahan-daang lumitaw sa kanyang mukha. Paumanhin, lolo. Kumilos siya na parang kidlat at agad dinampot ang karit na nakahandusay sa lupa. Mahigpit niya itong hinawakan bago sumugod pa sulong. Mukhang hindi ko rin pala matutupad ang ipinangako ko. Sa isang mataong bayan ng lalawigan, magkakasunod na nakahilera ang mga bahay sa magkabilang gilid ng kalsada. Ito ang Jingyang County. Pantay na umuugong ang mga gulong ng karwaheng dumaraan sa maruming daan. Sa ibabaw nito ay may ilang bilanggo na mahigpit na binabantayan habang inililipat. Madidilim ang kanilang mga mukha at bakas sa mga mata ang pagkabalisa. Palaki ng palaki ang bilang ng mga taong nakikiusyoso sa paligid. Ang pagparada ng mga sundalong naghatid sa mga bandido mula sa kabundukan ay naging sentro ng atensyon ng buong kalye. Tingnan ninyo sila, mga magnanakaw at tulisan lang naman. Walang kwentang mga salot, sabay-sabay na nanlait ang mga tao. Kayong mga aso, mula sa isang mataas na lugar, isang misteryosong tao ang nakatingin sa ibaba. Sino kaya ang taong yun para magkaroon ng sariling karwahe? Nakaposas ito at mag-isang nakaupo sa hiwalay na kompartimento. Sa di kalayuan, may isang taong humihigop ng tsaa. Masyado pang bata ang batang iyon. Baka anak ng isang maharlika. Umiling ang lalaking nasa tabi niya. Huwag mo siyang maliitin dahil lang bata siya. Siya ang pinakamasama sa lahat ng nahuli. Kaya nga binigyan siya ng espesyal na pagtrato at sariling karwahe. Umupo ang lalaki at umorder ng maiinom. Mukhang taga-mundo ka ng mga martial artist. Kaya pala hindi ka natatakot. Sa ibaba, nagpapatuloy pa rin ang mga sundalo sa pag-escort sa mga bilanggo. Hindi mo akalain kung gaano karaming tao na ang napatay niya gamit ang karit na iyon. Tinatawag siya ng iba na sickle demon. Sunod-sunod ang mga pinaslang niya. Sapat na ang mga kwento mo. Ngumiti ang isa pang lalaki. Kaya ano ba ang gusto mo ngayon? Kailangan kong umupa ng tao. Isang taong walang pakialam ang iba kahit mamatay pa siya.
Habang nagsasalita, huminto ang kanyang tingin sa isang bahagi ng kalye. Mula sa gitna ng mga tao, may isang lalaking biglang naghagis ng bato diretso sa ulo ng bilanggo. Matapos ihagis iyon ay sumigaw pa ito. Masyadong magaan ang parusang natanggap mo. Nagulat ang dalawang taong nasa itaas nang makita ang pangyayari. Hayop ka, bahagyang yumuko ang bilanggo habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Ngunit nang makita ng lalaking naghagis ng bato ang kanyang mukha, para itong natigilan sa sobrang pagkabigla. Dahan-dahan nitong itinabi ang buhok na tumatakip sa mukha. Lumitaw ang duguan niyang anyo. Napamulagat ang isa pang lalaki. Napakaganda ng kanyang mukha na maaari siyang mapagkamalang babae. Ngunit sa likod ng mukhang iyon ay isang taong walang pag-aatubiling pumatay. Bago pa makapagsalita ang isa, agad siyang pinutol ng binata. Wala na akong iba pang hihilingin sa iyo. Biglang napatayo ang lalaki sa pagkagulat habang pinapanood siyang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Ano, kaya mo ako ipinatawag para lang dito? Lumabas siya ng bahay tsaa. Dumaan siya sa tabi ng mga sundalong nagbabantay sa mga bilanggo habang nakatuon ang isip sa taong nais niyang makita. Nakakulong ito sa isang selda at walang anumang emosyon sa mukha. Siya ang perpektong pagpipilian. Pagsapit ng gabi sa panloob na lungsod ng Jinyang, tahimik na nakatayo ang Golden Jade Hall. May ilang sundalong nagpapatrolya sa pasilyo ng kulungan. Sa loob ng isang selda ay nakaupo siya ng tahimik. Dalawang gwardya ang nakabantay sa labas ng pinto. Mahigpit na nakatali ang kanyang mga kamay at ang buong katawan niya ay puno ng sugat at natuyong dugo. Masyado akong naging padalos-dalos. Nakatanaw siya sa malayo habang inaalala ang lalaking iyon. May mapanuyang ngiti sa labi ng lalaki nang magsalita ito. Kahanga-hanga. Agad siyang pumwesto sa pakikipaglaban at masamang tinitigan ang kanyang kalaban. Nagtataka pa naman ako kung sino ang sumusunod sa akin. Isang hamak na bata lang pala. Namumula ang mga mata nito at nakakatakot ang anyo, para bang isang tunay na halimaw. May hawak itong espada sa isang kamay habang ang isa naman ay mahigpit na nakasakal sa kanyang leeg. Madali siyang inangat mula sa lupa hanggang sa halos hindi na makahinga. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin habang pilit na lumalaban. Sa wakas ay nalaman niya kung sino ang pumatay sa kanyang lolo. Ngunit ibang-iba ang taong ito sa lahat ng nakalaban niya noon. Natalo siya nito bago pa man siya makagawa ng kahit anong galaw. At kahit magkita silang muli, alam niyang hindi pa rin niya ito matatalo. Hingal na hingal siyang kumapit sa kamay ng lalaki habang namumula ang kanyang mukha dahil sa kakulangan ng hangin. Wala akong mahanap na paraan upang mapatay siya. Muling sumagi sa kanyang isip ang mga salitang sinabi nito. Isang hamak na bata lamang pala. Mahinang binigkas niya ang dalawang salita. Martial arts. Kung matututo ako ng martial arts, kaya siyang talunin. Hindi na ako magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Bigla niyang naamoy ang usok na unti-unting pumapasok sa loob. Nagtatakang pinanood niya habang mabilis itong kumalat sa paligid. Napalingon siya sa may pintuan kung saan nakabantay ang dalawang gwardya. Galing ba ito sa sunog? Hindi, kakaiba ang amoy na ito. Dahil lumaki siyang kasama ang kanyang lolo sa pangangalap at pagproseso ng mga halamang gamot, pamilyar siya sa iba't ibang uri ng amoy. Napakunot-noo siya, Angelica, valerian root, at ilang uri pa ng halamang pampatulog. Humigop ng usok ang isa sa mga gwardya at ilang sandali lang ay bumagsak ito sa sahig. Kasunod nitong nawalan din ng malay ang isa pa, loveliness herb. Hindi nagtagal, ang buong kulungan ay nalunod sa katahimikan habang isa-isang nawala ng malay ang lahat ng tao sa loob. Agad niyang napagtanto na ang usok ay isang uri ng pampamanhid at pampatulog. Unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Lumabo ang kanyang paningin, hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Mabagal na bumukas ang pinto ng selda. May isang taong pumasok. Diretso itong naglakad papunta sa kanya. Iniunat ng lalaki ang kamay nito, ngunit sa mismong sandaling iyon ay bahagya siyang gumalaw. Napatingin ang lalaki sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat. Gising ka pa pala. Bigla siyang tumalon mula sa kinauupuan at buong lakas na itinuhod ang kanyang tuhod sa dibdib ng lalaki. Hindi ito nakaiwas. Napahawak ito sa dibdib habang napaatras. Sinamantala niya ang pagkakataon at agad na tumakbo palabas ng selda. Umiikot pa rin ang kanyang ulo at wala siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit alam niyang ito na ang pagkakataon niyang makatakas.
Maswerte siyang noong una niyang ginawa ang insenso ay nagkamali siya sa paghahalo nito, dahilan upang hindi siya tuluyang makatulog ng mahimbing. Habang tumatakbo, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Nanigas siya sa kinatatayuan. Naipit ang kanyang mga pressure point. Nakatayo na pala ang lalaki sa likuran niya. 2 daliri lamang ang ginamit nito upang isara ang kanyang mga pressure point. Napalingon siya ng may halong takot at hindi makapaniwala. Nasirhan ko na ang mga pressure point mo. Hindi ka na makakagalaw. Kailan pa siya nakalapit? Ito ba ang martial arts? Sa sumunod na sandali ay malakas siyang sinuntok ng lalaki. Parang basahang manika siyang tumilapon at bumangga sa pader. Kumirot ang bawat buto sa kanyang katawan. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang mga ngipin upang tiisin ang sakit. Maaari kayang ang taong ito ang pumatay sa aking lolo. Nakatayo ang lalaki habang malamig na nakatingin sa kanya na nakahandusay sa sahig. Ngunit agad niyang itinanggi ang hinala. Hindi siya. Magkahawig sila, pero hindi siya iyon. May mahabang peklat sa kaliwang pisngi ang lalaking nakita ko noon. Sa sandaling iyon ay may isa pang taong pumasok. Si Guard Cam. Siya kaya. Magalang na yumuko si Guard Cam. Batang Panginoon, sinabi ng mga tauhan ko na manatili ako sa labas. Hindi pa ako kailanman nakapasok sa mabahong kulungang ito. Nais ko lang sana itong makita. Ngunit hindi pala ito ganoon ka-interesante. Nakahandusay siya sa sahig habang pinagmamasdan ang pag-uusap ng dalawa. Siya ba iyon? Tulungan mo siyang makatayo para makita ko ng mabuti ang mukha niya. Magdala ka rin ng upuan. Opo, Batang Panginoon. Hinablot ni Guard Cam ang kanyang buhok at marahas siyang itinulak sa pader. Pagkatapos ay tinanggal ang takip sa kanyang mukha. Napangiti ang Batang Panginoon. Tama ka, kamukhang kamukha ko nga siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Parang nakatingin siya sa sarili niyang refleksyon. Bahagyang ngumiti si Mop Jong-won. Napakakatawa naman ang kapalaran. Bigla na lang lumitaw ang isang taong kamukhang kamukha ko sa ganitong sitwasyon. Natulala siya sa matinding pagkagulat. Nagpatuloy si Mop Jong-won. Mukhang ikaw man ay nagulat din, hindi ba? Casual itong umupo at ipinatong ang isang paa sa ibabaw ng isa. Narinig kong 2 araw ka ng patay sa talaan ng kulungan. Diretso siyang tumingin dito. Tama, samandal si Mop Jong-won sa kanyang upuan at tiningnan siya ng may paghamak. Napaka-immoral ng mundo. Pareho tayong mukha, pero ako ay isinilang bilang maharlika at ikaw naman ay isang hamak na walang pangalan. Tahimik lamang siyang nakinig. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya si Mop Jong-won. Gusto mo ba ng pagkakataon? Pagkakataong maging ikatlong Batang Panginoon ng Mok Sword Manor. Pagkakataong palitan ako. Ako, si Mop Jong-won. Napasinghap siya sa pagkabigla. Pagkakataon. Napangisi si Mop Jong-won. Simple lang. Titira ka sa manor. Kakain ng masasarap na pagkain. Magsusuot ng mamahaling damit. Magkakaroon ng mga katulong. At mararanasan ang lahat ng bagay na hindi mo man lang pinangarap noon. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. At kapag natapos ang lahat, bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Pagkatapos ay malaya ka nang pumunta saan mo man gusto. Inilahad ni Guard Cam ang kanyang palad. May maliit na pulang tableta rito. Kung pumapayag ka, lunukan mo ito. Sinulyapan niya ang tableta ng may pagdududa. Lason ba iyan? Sumagot si Guard Cam. Sa tingin mo ba ay basta na lang kami magtitiwala sa isang bilanggo na nakatakda ng mamatay? Malamig siyang tiningnan ni Mop Jong-won. Kapag natapos mo ang trabahong ipagagawa ko, paano kita mabibigyan ng antidote kung wala kang lason sa katawan? Nasa iyo ang desisyon. Tinitigan niya ang pulang tableta. Sa isip niya ay muling lumitaw ang mukha ng kanyang lolo. Isa na naman itong pagkakataon. Isang pangalawang pagkakataon. Dahan-dahan niyang ibinuka ang bibig. At nilunok ang tableta. Nang makita iyon ni Mop Jong-won ay ngumiti ito ng may kasiyahan. Pagkakataon para sa paghihiganti. Sinulyapan niya ang Batang Panginoon. Ibig sabihin, bibigyan niya talaga ako ng pagkakataong iyon. Tumango si Mop Jong-won. Matalinong desisyon. Pagkatapos ay nagutos ito. Palayain mo siya. Opo, Batang Panginoon. Agad na tinanggal ni Guard Cam ang pagkakasara ng kanyang mga pressure point at inalis ang kanyang mga tanikala. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na siyang nakatayo. Huminga siya ng malalim. Ako ang mauuna, sabi ni Guard Cam.
Sumunod na lamang kayo. Ayos. Pagkatapos ay tumingin si Mok Jong-won sa kanya. Sumunod ka. Naunang naglakad si guard cam upang tiyaking ligtas ang daraanan. Maya-maya ay lumingon ito. Malinis ang daan. Mangyaring mag-ingat. Ngunit sa mismong paglingon niya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nabali ang leeg ni Mok Jong-won. Mahigpit itong pinilipot ng binata hanggang sa tuluyang bumaliktad ang ulo nito. Bumagsak sa sahig ang katawan ni Mok Jong-won. Natulala si guard cam. Ano? Tumingin sa kanya ang binata at bahagyang ngumisi. Kumusta, guard cam? Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ngayon, ano ang gagawin mo? Patay na ang taong papalitan ko. Bago pa man mahuli ang Sickle Demon, isang gabi ng kabilugan ng buwan ang naghari sa lungsod. Umalangaw-ngaw sa dilim ang sunod-sunod na sigaw. Isang bahay ang biglang nagliyab. Kasabay nito ang desperadong paghingi ng saklolo ng mga tao. May isang anino ang naglalakad sa gitna ng apoy. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang bungo ng isa sa kanyang mga biktima. Para sa kanya, napakasarap pagmasdan ng kaguluhang iyon. Sa gitna ng nagtatakbuhang mga tao ay makikita ang isang kabataang may hawak na bungo sa kaliwang kamay at karit sa kanan. Walang habas niyang iniindayog ang karit. Nagtilian ang mga nakaligtas, tulong, ngunit lalo lamang siyang natuwa. Sa bawat pag-ikot ng kanyang karit ay sumasabog ang dugo sa paligid. At sa kanyang mukha ay makikita ang baliw na kasiyahang tila hindi kailanman mapupunan. Pinatay ko ang lahat ng may kaugnayan sa kahihiyang dinanas ng aking lolo. Nagkalat ang mga bangkay sa bawat sulok at ang dugo ay umaagos na parang mga ilog. Habang nakatingin sa paligid, napaisip siya. Ang matinding damdaming nararamdaman ko habang pinapatay ko silang lahat, kasiyahan ba ito? Bigla niyang naalala ang babala ng kanyang lolo. Huwag na huwag mong ipapakita kahit kanino ang tunay mong pagkatao. Napatingin siya sa karit na nababalot pa ng sariwang dugo. Pagkatapos ay walang pakialam niyang itinapon ang ulong hawak niya. Sa gitna ng mga taong naghihingalo at desperadong lumalaban para mabuhay, napaisip siya. Anong ekspresyon ba ang dapat kong ipakita sa ganitong sitwasyon? Dapat ba akong ngumiti? Itinaas niya ang isang kamay at inamoy ang amoy bakal na nagmumula sa dugo. Unti-unting lumawak ang kanyang ngiti. Nanginginig ang kanyang katawan sa matinding pananabik at kasiyahan. Ito ba ang tunay na pagkataong binabalaan sa akin ni Lolo? Muli niyang naalala ang mga salita ng matanda. Ano man ang mangyari, huwag mong ilalantad sa iba ang tunay mong likas na pagkatao. Sa di kalayuan ay bumagsak ang isang katulong habang sumisigaw sa takot. Ang Sickle Demon. Dahan-dahan siyang lumapit habang hawak ang kanyang karit. Sandali siyang nag-alinlangan. Ganito ba talaga kasama ang tunay kong pagkatao? Ngunit sa sumunod na sandali ay muli siyang ngumiti. Isang ngiting tila pag-aari ng demonyong nagmula sa impyerno. Iwinasiwas niya ang karit habang nag-uunahan ang mga iniisip sa kanyang utak. Hindi ko alam, pero sa ngayon, papatay ako hanggat gusto ko. Bago pa man bumaba ang kanyang karit, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran. Napakalakas ng puwersa nito kaya tumilapon siya at bumangga sa kahoy na pinto sa likuran. Hindi kinaya ng pinto ang impact at agad itong gumuho. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, gamulong pa siya sa sahig. Ubo ng ubo siyang bumangon habang dumudura ng dugo. Samantala, ang katulong na muntik na niyang patayin ay agad na tumakas. Napatingin naman ang lalaking may suot na sombrerong yari sa dayami at hindi maitago ang kanyang pagtataka. Kahit matapos tumanggap ng ganoong kalakas na sipa, nakakatayo pa rin siya. Bahagya itong ngumiti na tila nakakita ng isang nakakatuwang bagay. Dahan-dahan itong hinugot ang espada sa baywang. Buhay ka pa pala, kahanga-hanga. Mahigpit niyang hinawakan ang bahaging tinamaan ng sipa at pilit na tumayo. Habang pinagmamasdan ng lalaki, tahimik niyang sinuri ito. Mapanganib ang taong ito. Ngumiti ang lalaki habang papalapit. Tila sinusukat nito ang kanyang kakayahan. Mukhang hindi ka pa man lang nakapag-aral ng martial arts. Sa isang kisap mata, nasa harapan na niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano siya nakalapit ng ganoon kabilis? Bago pa siya makapag-react, mahigpit na siyang nasakal ng lalaki. Wala man lang siyang pagkakataong lumaban. Madali siyang inangat mula sa lupa. Isang segundo lamang ang lumipas mula nang nasa malayo ito hanggang sa makalapit sa kanya. Tao pa ba talaga ang lalaking ito? Tuwang-tuwa namang pinagmasdan siya ng lalaki. Sige nga, mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakasakal.
Isa ka lang palang hamak na bata na sumusunod sa akin kahit wala ka namang alam sa martial arts. Kasunod yun ay walang pag-aalinlangang itinulak nito ang espada sa kanyang tiyan. Naputol ang kanyang paghinga, parang apoy na sumunog sa loob ng kanyang katawan ng matinding sakit. Dumura siya ng dugo, nang hugatin ng lalaki ang espada, lalo lamang sumakit ang sugat. Ngumisi ito, isang batang walang alam sa martial arts na nakaligtas sa atakeng iyon. Bihira iyon, pagkasabi niyon ay muli nitong isinaksak ang espada, sa pagkakataong ito ay direkta sa kanyang dibdib. Mas mabuting tapusin na kita ngayon. Sadya pa nitong niyakap siya upang mas bumao ng talim. Mas marami pang dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig at tumalsik sa kasuotan ng lalaki. Malamig itong nagsalita, hindi ka dapat basta-bastang pumapatay ng tao. Maikli na nga ang buhay mo, lalo mo pa itong pinaiksi. Dapat ay namuhay ka na lang ng tahimik. Dahil sa sakit at pagkawala ng maraming dugo, unti-unting nanlalabo ang kanyang kamalayan. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Napakadali ko palang natalo. Sa wakas ay nahanap ko na ang pumatay kay Lolo. Ngunit wala rin akong nagawa. Unti-unting bumigat ang kanyang katawan. Nahilo siya, lumabo ang kanyang paningin. At isang uling tanong ang sumagi sa kanyang isip. Mamamatay na ba ako ng ganito? Natapos ang alaalang iyon. Bumalik siya sa kasalukuyan sa loob ng kulungan. Katatapos lamang niyang baliin ang leeg ni Mok Jong-won. Nananatili pa rin sa mukha nito ang matinding pagkabigla bago tuluyang mawalan ng buhay. Binitiwan niya ang bangkay, parang saranggolang naputulan ng tali itong bumagsak sa sahig. Ngumiti siya at tumingin kay Guard Cam. Ngayon, ano ang gagawin mo? Patay na ang taong dapat kong gayahin. Agad na sumugod si Guard Cam. Mahigpit nitong sinakaw ang kanyang leeg at itinulak siya sa pader. Lintik ka, nagngingit-ngit ang mga ngipin nito sa galit. Baliw ka ba? Paano mo nagawang patayin ang batang Panginoon? Gusto mo bang mamatay? Kahit nahihirapang huminga, ngumiti pa rin siya. Sa kabaligtaran, habang pilit niyang inaalis ang kamay sa kanyang leeg ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang kapalit ay ginawa upang humarap sa panganib sa halip na ang tunay na tao. Nakakatuwang isipin, excited pa naman akong sundin ang bawat utos mo. Hindi man lang lumuwag ang pagkakasakal ni Guard Cam. Napaisip siya, paano siya naging ganito kalakas? Napansin ni Guard Cam ang kanyang kilos at mas lalo pang hinigpitan ang hawak. Hindi mo ba naisip na maaari kitang patayin ngayon? Bahagya siyang ngumiti. Kung gusto mo talaga akong patayin, ginawa mo na sana iyon kanina pa. Sa tingin ko, hindi rin naman ganoon kalalim ang katapatan mo sa batang Panginoon. Natamaan sa sinabi niya si Guard Cam. Nanlisik ang mga mata nito. Kasunod yun ay marahas siyang ibinato sa sahig. Mula sa pagkakasandal sa pader ay bigla siyang bumagsak sa lupa. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang sakit. Agad namang inilabas ni Guard Cam ang nakatagong patalim sa likuran nito. Pinindot siya nito sa sahig at malamig na nagbanta. Papatayin kita. Bahagya siyang natawa. Kailangan pa ba talaga iyon? Napakunot noo si Guard Cam. Bakit hindi? Kalmado niyang ipinaliwanag. Ininom ko ang lasong ibinigay ninyo. Hindi ako mabubuhay nang wala ang antidote. Ibig sabihin, wala akong ibang pagpipilian kundi sundin kayo. Hindi ba ito isang napakagandang pagkakataon? Mula ngayon, ang ikatlong batang Panginoon ng Moxford Manor ay magiging tapat mong aso. Nanatiling nakatutok sa kanya ang malamig na talim. Pagkatapos ay nagtanong si Guard Cam. Ibig mong sabihin, tatalikuran ko ang batang Panginoon at gagamitin kita bilang papay. Ngumiti lamang siya at hindi sumagot. Matagal siyang pinagmasdan ni Guard Cam. Tila sinusukat nito ang mga pakinabang at panganib ng kanyang alok. Sa huli ay huminga ito ng may paghamak. Bigla nitong iwinasiwas ang patalim pababa. Lumalim na ang gabi. Sa loob ng selda, nakabaon ng malalim sa lupa ang patalim. Ilang daliri lamang ang layo nito sa kanyang mukha. Sapat para maputol ang isang hibla ng kanyang buhok. Isinukbit ni Guard Cam ang kanyang sandata at malamig na nagsalita. Mula ngayon, ikaw na si Mok Jong-won. Hindi na siya muling pinigilan nito. Nakahandusay pa rin siya sa sahig. Napatingin siya sa naputol na hibla ng buhok. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Pagbalik sa Moxford Manor, agad na ipinahanda ni Guard Cam ang bagong kasuotan at tutuluyan ni Mok Jong-won. Matapos ang lahat, malamig siyang binalaan nito. Pero hindi ka papayagang makipagkita kan inuman sa loob ng manor.
Habang isinusuot ang mga damit, bahagyang ngumiti si Mok Jong-won. Ibig sabihin, wala rin palang pinagkaiba sa pagiging kapalit. Habang itinatali ang kanyang buhok, walang emosyon namang sumagot si guard Cam. Pinili mong maging puti kaysa maging tunay na tao. Wala kang karapatang magtanong. Saglit itong tumigil bago nagpatuloy. At kung mabubunyag ang pagkukunwari mo, hindi ko ibibigay ang antidote. Ngumiti lamang si Mok Jong-won. Sige. Pagkatapos ay napalingon siya ng bahagya. Itinuro ni guard Cam ang kanyang mukha. At isa pa, kapag pinagtaksilan mo kami o may ginawa kang kainahinala, papatayin kita agad. Masunurin siyang tumango. Naiintindihan ko. Pagkasabi niyon ay naghagi si guard Cam ng isang tableta. Makinig ka, iyan ang antidote. Kapag hindi mo iyan ininom sa loob ng 24 na oras, kakalat ang lason sa buong katawan mo. Tandaan mo iyan. Kasabay ng mga salitang iyon ay sumilip ang unang sinag ng araw sa silangan. Tahimik na pinagmasdan ni Mok Jong-won ang tableta sa kanyang palad bago ito isinubo na parang candy lamang. Habang nakaupo sa may bintana, hinawakan niya ang sugat sa kanyang tiyan. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi lamang siya nakaligtas sa pagkakasaksak, nagkaroon pa siya ng panibagong buhay. Habang ninunguya ang antidote at nakatanaw sa tanawin sa labas, napaisip siya. Marahil ito ang dahilan kung bakit ginawa ni Lolo ang lahat para hindi ako mamatay ng maaga. Ang paghihiganti na lamang ang natitira niyang layunin. Muling sumagi sa kanyang isip ang mukha ng lalaking pumatay sa kanyang lolo. Sigurado akong iniisip niyang patay na ako. Malamang natagpuan na rin nila ang bangkay ng tunay na ikatlong batang Panginoon. Kasabay ng paghihiganti ay lumalakas din ang isa pa niyang hangarin. Ang matuto ng martial arts. Habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa training ground ng Mocksword Manor, tahimik siyang nagpasya. Isa itong pamilya ng mga martial artist. Gagamitin ko ang katauhan ng ikatlong batang Panginoon upang matuto ng martial arts. At pagkatapos, hahanapin ko ang lalaking pumatay kay Lolo. Naalala niya ang bangkay ng kanyang lolo na hinati sa dalawa ng isang espada. Sa ilalim ng liwanag ng sumisikat na araw, tahimik siyang nangako. Papatayin ko siya sa parehong paraan. Sa loob ng Mocksword Manor, nag-iisa siyang nakaupo habang iniisip ang lahat ng nangyari. Hanggang ngayon ay tila himala pa rin ang kanyang pagtakas sa kamatayan. Habang kumakain, iniisip niya ang pagkakataong nasa harapan niya ngayon. Isang pagkakataong matuto ng martial arts. Humigop siya ng alak at palihim na sinulyapan ang sundalong iniwan ni guard Cam upang magbantay sa kanya. Mukhang hindi mapakali ang lalaki. Sa labas ng silid, paulit-ulit na tinatapik ni Chan ang kanyang paa. Halatang pinipigilan nito ang inis na bumabalot sa kanya. Habang nakabantay, hindi niya maiwasang mag-isip. Lamambot na ba si guard Cam? Ano bang espesyal sa batang iyon? Hindi nga marunong ng martial arts. Bigla siyang natigilan. Sandali, pinatay niya ang ikatlong batang Panginoon. Kung ganoon, ano na ang mangyayari sa plano? Napailing si guard Cam. Napakadaldal mo. Agad na tinakpan ni Chan ang kanyang bibig. Ngunit nagpatuloy pa rin siya. Hindi ba malaking problema ito? Walang emosyon na sumagot si guard Cam. Hindi nagbago ang tungkulin mo. Bantayan mo siya at siguraduhin hindi siya makakalabas. Ako na ang bahala sa ibang paraan. Pagkatapos ay casual nitong idinagdag. Kapag kinakailangan, itataboy natin siya at sasama sa iba. Pinilit kumalma ni Chan, pero hindi mo ba sinabi na nalasan na siya? Agad siyang sumunod kay guard Cam. Hindi niya tayo maaaring labanan. Ngunit pinutol siya nito. Iyon ang dahilan kung bakit pinili natin ang ikatlong batang Panginoon sa simula pa lamang. Napakunot noo si Chan. Hindi ganoong klaseng tao. Isa siyang bilanggo na nakatakdang mamatay. Pinatay niya ang tunay na ikatlong batang Panginoon upang kunin ang kanyang lugar. Nasa bingit siya ng kamatayan, pero malinaw pa rin ang pag-iisip niya. Tahimik na naglakad si guard Cam. Mapanganib ang taong iyon. Wala tayong mapapala sa sobrang pakikialam sa kanya. Pagkatapos niyon ay wala nang naisagot si Chan. Ngayon, habang nakatayo sa labas ng silid, hindi pa rin mawala ang kanyang pagkainis. Ano ba talaga ang espesyal sa batang iyon? Wala namang martial arts. Nalasan na rin siya, buwisit, pero wala siyang magagawa. Hindi niya maaaring suwayan ang utos. Maya-maya ay may narinig siyang ingay mula sa loob.
Samantala, tahimik na ipinagpatuloy ni Mok Jongwon ang kanyang pagkain. Hindi kailanman ipinaliwanag ni Guard Cam kung bakit kailangan nila ng isang kapalit. Nag-iwan lamang ito ng isang bantay at umalis. Ngunit kahit maikling panahon pa lamang siyang naroon, may napansin na siya. Hindi sapat na mapanganib ang lugar na ito upang mangailangan ng kapalit. Sa katunayan, napakaligtas pa nga nito. Ibig sabihin, may iba silang dahilan. Bahagya niyang tinapik ang mesa. Kailangan ba talaga nila ng kapalit ng hindi nalalaman ng iba? Unti-unti siyang napangiti. Pagkatapos ay pinutol niya ang isang chopstick. Hindi naman niya balak na lumipat ng panig. Sa labas, patuloy pa ring nagbabantay si Chan. Dahil sa antok ay bahagya itong nakapikit. Bigla itong napatalon nang marinig ang pagbukas ng pinto. Ano na naman? Naiirita nitong tanong. Kalma namang sumagot si Mok Jongwon. Kailangan ko lang ng sariwang hangin. Gusto mo bang sumama? Agad na nagalit si Chan. Itinuro nito ang silid. Kung ayaw mong makakita ng dugo, bumalik ka sa loob ngayon din. Ngunit kalmado lamang siyang tumingin dito. Ikaw si Chan, tama. Basta itago mo ang lihim na ito at sapat na iyon. Lalong nainas si Chan. Hinablot nito ang kanyang kwelyo at isinandal siya sa pader. Mukhang nakakalimutan mo na kung sino ka. Kapag ininis mo ako, hindi maganda ang kahahantungan mo. Bumalik ka sa loob. Tahimik siyang tumingin dito. Mas mahina siya kaysa kay Guard Cam. Sa isang iglap ay hinawakan niya ang kanang braso ni Chan. Ano? Hindi pa man natatapos ang salita nito ay naihagis na niya ito sa sahig. Mabilis niyang ikinandado ang braso nito sa likuran at idiniin ang katawan sa lupa. Kasunod niyon ay tinamaan niya ang ilang pressure points sa likod nito. Nanlaki ang mga mata ni Chan. Hindi na niya maigalaw ang katawan. Pressure points. Pilitan itong nagpumiglas. Lintik ka. Hindi niya maitago ang kanyang takot. Tinago niya ang katotohanang marunong siya nito. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Mok Jongwon ang iba't ibang pressure points. Nakakagalaw ka pa rin. Mukhang mali ang ginawa ko. Napakamot siya sa ulo. Ginagaya ko lang naman ang ginawa ni Guard Cam noon. Pero mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala ko. Napalingon si Chan habang namimilipit sa sakit. Nanlamig ang kanyang likod. Ano ang sinabi niya? Ibig bang sabihin, natutunan niya iyon matapos makita ng isang beses lang? Tama si Guard Cam. Napakadelikado ng taong ito. Pilitan niyang itinaas ang ulo. Ikaw, hindi mo ba nakakalimutan ang lason? Kapag hindi mo regular na iniinom ang antidote, mamamatay ka rin. Dadyugo ang bawat butas ng katawan mo hanggang sa mamatay ka sa matinding paghihirap. Galit na tumingin si Chan sa kanya. Hindi mo pa ba ako pakakawalan? Ngunit agad na tinakpan ni Mok Jongwon ang kanyang bibig. Lintik ka. Ano bang ginagawa mo? Mabilis siyang pinutol ni Mok Jongwon. Ang lason. Halos nakalimutan ko na. Pagkasabi niyon ay kinagat niya ang sariling kamay. Tumulo ang ilang patak ng dugo at pinatak niya iyon sa bibig ni Chan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Lason. Agad itong napahawak sa leeg. Kailangan mong paikutin ang iyong panloob na enerhiya para maitulak palabas ang lason. Kalmado lamang na nagsalita si Mok Jongwon. Mula pagkabata, kasama ko ang aking lolo sa pangangalap ng mga halamang gamot. Napakarami ko ng nalasahan at nasubukang lason. Hanggang sa nasanay na ang dugo ko sa mga ito. Kasabay ng pagsasalita ay sinipa niya si Chan sa balikat. Pagkatapos ay dinilaan niya ang sugat sa kanyang kamay. Sa pamamagitan lang ng amoy o lasa, kaya kung tukuyin kung ano-anong halamang gamot ang pinaghalo. Kaya karamihan sa mga lason ay wala ng epekto sa akin. Malamig siyang tumingin kay Chan. Kaya hindi ko kailangan ng tinatawag ninyong antidote. Bahagya siyang ngumiti. At oo nga pala, may gusto akong itanong. Pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa Mok Sword Manor? Mukhang ikaw ang magiging napakahalaga sa akin mula ngayon. Tutal, ako lang naman ang kayang magtanggal ng lason sa katawan mo. Napalunok si Chan. Habang nakatingin sa kanya, isang salita lamang ang sumagi sa kanyang isip. Halimaw. Samantala, sa silid ng Manor Master ng Mok Sword Manor, walang malay na nakahiga sa kama si Mokan. Napabuntong hininga ang matandang manggagamot ng korte. Wala na ba talagang ibang paraan? Naubos ko na ang lahat ng aking kaalaman at karanasan. Nasubukan ko na ang lahat ng halamang gamot na alam ko. Ngunit hindi ko man lang matukoy ang sanhi ng kanyang karamdaman.
Nagangat siya ng tingin. Manor Master, kailangan mo nang pumili ng tagapagmana. May 4 na anak na lalaki ang pinuno ng Mocksword Manor. Ngunit bago siya nagkasakit ay hindi pa siya nakapagtatalaga ng susunod na mamumuno. Dahil dito, ang buong manor ay tila tahimik lamang sa ibabaw ngunit nagkukubli ng napakalaking bagyo. Kapag namatay ang Manor Master, tiyak na magpapatayan ang mga batang Panginoon para sa posisyon. Lalo na ang unang asawa nito. Desidido itong maipamana ang lahat sa panganay niyang anak. Walang nakakaalam kung anong mga plano ang kaya nitong gawin upang mailuklok ang sariling anak. Sa sandaling iyon ay pumasok si Lady Sick, ang unang asawa ng Manor Master. Kumusta na siya? Agad niyang tanong. Madam, hindi pa man nakakatapos magsalita ang matandang manggagamot ay pinutol na siya nito. Ang kalagayan ng asawa ko ang itinatanong ko. Malungkot na yumuko ang manggagamot. Kasalanan ko po, limitado ang aking kakayahan. Hindi ko siya magamot. Mukhang isa itong napakabihirang sakit. Pinag-cruise ni Lady Sick ang kanyang mga braso. Eksakto gaya ng inaasahan ko. Lahat ng manggagamot ay pare-pareho ang sinasabi. Isang hindi maipaliwanag na karamdaman. Huminga siya ng malalim. Mukhang wala na tayong pagpipilian kundi gumamit ng mga lihim na sining. Nagulat ang matanda. Madam, ang mga iyan ay pawang pamahiin lamang. Paano natin maaasahang gagana ang ganoon? Malamig siyang sinulyapan ni Lady Sick. At ano ang gusto mong gawin ko? Hintayin ko na lamang bang mamatay ang asawa ko? Nagkandara pa sa paliwanag ang matandang manggagamot. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit muli siyang pinutol ni Lady Sick. Lumapit ito sa kama ng Manor Master. Ayoko nang makarinig pa ng iba. Nakapag-imbita na ako ng isang sorcerer na dalubhasa sa mga kakaibang sakit. Nagmakaawa ang matanda. Pero madam, malamig ang boses ni Lady Sick nang magsalita. Ang sorcerer na iyon ang gagamot sa Manor Master. At walang sino man ang papayagang pumasok sa pangunahing silid. Kahit sino, iyan ang impormasyong ibinigay ni Chan kay Mok Jong-won. Tahimik siyang nag-isip matapos marinig ang lahat. Naiintindihan ko na. Pagkatapos ay tumayo siya. Sige, umalis na tayo rito. Nagulat si Chan. Saan tayo pupunta, young master? Napatingin si Mok Jong-won sa bintana. Saan pa ba ako pupunta? Pagkatapos ay ipinatong niya ang mga kamay sa kanyang baywang at may kumpiyansang ngumiti. Pupuntahan ko ang Manor Master. Habang naglalakad, muling binalikan ni Mok Jong-won ang mga impormasyong nalaman niya. Ibig sabihin, ang plano ng ikatlong batang Panginoon at ni Guard Cam ay gumawa ng bitag. Gagamitin nila ako bilang kapalit at pagmumukhaing ako ang tunay na Mok Jong-won. Pagkatapos ay hahayaan nilang magpatayan ang dalawang kapatid. Agad na tumanggo si Chan. Tama, iyon ang pinakamabisang plano na kanilang naisip. Ang panganay na si Mok Kyung-ho, 20 taong gulang, ay may natatanging nunal sa kaliwang pisngi. Isa itong lasenggo at babero na halos sa mga tavern na nakatira. Sa 4 na magkakapatid, siya ang pinakamahina. Ngunit sakam at malupit pa rin. Samantala, ang ikalawang anak na si Mok Kyun-kyung ay 18 taong gulang. Namana nito ang magandang mukha ng kanyang ina. Matalas ang mga mata nito at napakatuso. Walang makapagsasabi kung anong tukana ang kaya nitong gawin upang makuha ang pamumuno. Ayon sa plano, pagsasamahin nila ang dalawa sa iisang lugar. Ilalagay siya roon bilang pain. Kapag napatay siya ni Mok Kyun-kyung, hihina ang pagbabantay nito. Sa sandaling iyon naman aatake si Mok Kyung-ho mula sa likuran. Pagkatapos ay magpapatayan ang dalawang magkapatid. Isang tusong plano. Kahit sino man ang mabuhay sa kanilang dalawa ay mawawalan pa rin ng karapatang maging tagapagmana dahil pinatay nila ang sarili nilang kapatid. At habang abala ang lahat, maari nang lumitaw si Mok Jong-won at kunin ang lahat ng benepisyo. Maingat na napag-isipan ang bawat detalye. Ngunit may isang bagay na hindi nila inasahan. Ako, tahimik niyang naisip. Ako ang ipinadala niya sa kamatayan. Naglakad kasabay niya si Chan. Pero young master, bakit gustong-gusto mong makita ang Manor Master? Pinunit ni Mok Jong-won ang papel na hawak niya. Mula sa lahat ng nalaman ko, nakatali sa kapalaran ko ang buhay at kamatayan ng Manor Master. Kaya kailangan ko siyang makita. Nag-aalalang sumagot si Chan. Pero paano kung malaman ni Guard Cam na umalis ka? Itinapon ni Mok Jong-won ang punit na papel. Hindi mo naman sasabihin, hindi ba?
Pagkatapos ay ngumiti siya. Salamat, Guard Chan. Napangiwi si Chan. Ang dami talagang sorpresa ng taong ito. Sa kabilang banda, naghihintay na si Lady Sik sa labas ng pangunahing silid. May isang matandang lalaki ang papalapit sa kanya. Ito ang sorcerer na si Maeshan. Magalang itong yumuko. Maari ko na po bang makita ang Manor Master? Sinukat muna siya ni Lady Sik ng tingin. Marami na akong narinig tungkol sa iyong kakayahan. Kaya pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Mabilis na yumuko si Maeshan. Maraming salamat, madam. Nagpatuloy si Lady Sik. Habang tumatagal ang kakaibang sakit na ito, lalo siyang humihina. Tumango ang sorcerer. Kung ganoon, ipalayo ninyo ang lahat ng tao sa loob ng 30 hakbang mula sa pangunahing bulwagan. Kung hindi, maaaring may masamang mangyari. Kalmado siyang sinagot ni Lady Sik. Nagawa ko na iyon. Inalis ko na ang lahat ng gwardya sa paligid. Tumingin sa kanya si Maeshan. Madam, mas mabuti ring lumayo muna kayo. Tumalikod si Lady Sik at naglakad. Naalala mo pa ba ang ipinagagawa ko sa iyo? Agad na tumango si Maeshan. Opo. Ang Manor Master Seal at ang lihim na sulat. Ngumiti si Lady Sik. Kapag nahanap mo ang mga iyon, bibigyan kita agad ng 300 pilak. Saglit siyang napatingin sa babae. Maraming salamat, madam. Tumango si Lady Sik bago magutos sa lahat ng naruroon. Lahat kayo, umatras na. Agad na sumunod ang mga kasambahay at mabilis na umurong palayo. Opo, madam. Malamig na sumunghap si Lady Sik. Hindi ko talaga gustong magtiwala sa mga hindi mapagkakatiwalaang salamangkero. Habang papalayo siya, may isang taong hindi maitago ang pagkadismaya sa mukha. Napansin iyon ni Lady Sik at bahagyang nagulat. Ang lalaking iyon ay si Ma Chuchun, ang ika-4 na batang Panginoon. Anak siya ng isang mababang uri ng kortesana. Tahimik na naglakad palayo si Lady Sik habang puno ng paghamak ang kanyang isip. Nauunawaan ko ang naging relasyon ng Manor Master sa isang kortesana. Ngunit ang ipamana ang buong manor sa anak ng isang mababang babae ay hindi ko kailanman matatanggap. Unti-unti siyang nawala sa paningin. Sa kabilang panig naman, napansin ni Mok Jongwan ang binatang nagsasanay sa malayo. Sino iyon? Agad na sumagot si Chan. Iyan ang ika-4 na batang Panginoon. Mukhang nagsasanay siya ng martial arts. Biglang may naalala si Mok Jongwan. Si Ma Chuchun. Tumango si Chan. Napakahusay niya sa martial arts. Hindi rin siya tamad at kahawig niya ang Manor Master pagdating sa ugali. Kaya siya ang paborito nito. Tahimik na pinagmasdan ni Mok Jongwan ang pagsasanay ng binata. Ganyan ba magsanay? Paliwanag ni Chan. Nagsasagawa siya ng mga stance upang palakasin ang pundasyon ng katawan. Doon nagsisimula ang talento sa martial arts. Tumango si Mok Jongwan. Ganito pala iyon. Pagkatapos ay bigla siyang tumingin kay Chan. Guard Chan, kung matututo ako ng martial arts, kaya ko bang patayin si Guard Cam? Natigilan si Chan. Hindi siya agad nakasagot. Napalingon si Mok Jongwan. Hindi mo ba narinig? Tinatanong ko kung kaya kong patayin si Guard Cam kapag natuto ako ng martial arts. Napamaang si Chan. Bakit bigla niyang naitanong iyon? Nahalata na ba niyang balak nila siyang itapon kapag wala na siyang silbi? Alam niyang matalino ang taong ito. Ngunit ang pag-iisip nito ay lampas sa kanyang inaasahan. Piliting kumalma si Chan. Batang Panginoon, ang pundasyon ng martial arts ay ang internal cultivation. Internal cultivation. Tama. Sa pamamagitan nito ay inaayos ang pagdaloy ng paghinga at enerhiya sa katawan. Gamit ang iba't ibang pamamaraan, unti-unting lumalakas ang internal chi. At kapag sapat na ang naipong chi, lumalakas din ang katawan. Sandali siyang huminto bago nagpatuloy. Pero hindi yun bagay na makukuha sa loob lamang ng isang araw. Kahit magsimula ka ngayon, imposibleng maabot mo agad ang antas ni Guard Cam. Mahigit 30 taon na siyang nag-iipon ng internal chi. At napakapino na ng kanyang mga teknik. Mabilis na naunawaan ni Mok Jongwan ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, hindi ito bagay na makakamit sa maikling panahon. Tama, sa loob-loob ni Chan ay napangisi siya. Sa totoo lang, malamang na hindi mo yun makamit kahit buong buhay mo. Karaniwang nagsisimula ang internal cultivation sa edad na 5 hanggang 9 na taong gulang. Kapag lumagpas na roon, nagiging marumi ang enerhiyang naiipon sa katawan at napakahirap ng magtagumpay.
Sa madaling salita, halos imposibleng makaipon pa siya ng internal chi ngayon. Tahimik na natawa si Chan sa sarili. Mag-ensayo ka kung gusto mo. Kahit magtagumpay ka man, para ka pa rin namang palakang nasa ilalim ng balon. Biglang tumitig si Mok Jong-won sa kanya. Pagkatapos ay inabot ang kanyang mukha at bahagyang hinawakan ang isang mata niya. Nanigas si Chan. Masyadong sakam ang tingin mo. Parang gusto kong dukitin ang mga mata mo. Nanlamig ang kanyang likod, ngunit sa sumunod na sandali ay binitiwan siya ni Mok Jong-won. Mula ngayon, maging tao kita, Guard Chan. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Chan. Mukhang imposible pa rin pala para sa kanya ang patayin si Guard Cam. At dahil hindi siya lubos na pinagkakatiwalaan nito, mahirap siyang hikayatin. Tumango na lamang siya, pagkatapos ay ibinaba ang boses. Mas mabuti pang umalis na tayo rito. Napatingin si Mok Jong-won. Bakit? Ganoon ba kalaki ang galit ng ika-4 na batang Panginoon sa ikatlong batang Panginoon? May nangyari ba noon? Tumango si Chan. 2 taon na ang nakalipas, tinawag ng ikatlong batang Panginoon na mababang babae ang ina ng ika-4 na batang Panginoon. Dahil doon ay halos bugbugin siya hanggang mawalan ng malay. Kalmadong tumugon si Mok Jong-won. Pagkatapos ay bigla siyang natawa ng malakas. Mukhang napakabait pala ng ika-4 na batang Panginoon. Nagulat si Chan. Bakit mo naman nasabi iyon? Patuloy pa rin ang kanyang pagtawa. Iniwan niyang buo ang lahat ng braso at binti ng ikatlong batang Panginoon. Hindi ba masyado iyong mabait? Hindi alam ni Chan kung matatawa o may inis. Halika na nga, umalis tayo bago tayo mapahamak. Tumango si Mok Jong-won. Sige, sige. Samantala, ipinagpatuloy ni Ma Chuchun ang kanyang pagsasanay. Kasabay nito, sa pangunahing silid ng Manor Master, nagsisimula na ang ritual ng salamangkero. May hawak itong mga baryang magkakadugtong sa isang tali at isa-isang inilalagay ang mga ito sa paligid ng kama. Habang ginagawa iyon, napansin niya ang mga kakaibang ugat na kulay itim at lila na bumabalot sa katawan ng Manor Master. Tahimik siyang nagmasid. Noong una ay inakala kong epekto lamang ito ng pagkalason. Ngunit malinaw na napapalibutan siya ng napakalakas na murderous chi. Karaniwang tao pa lang ay matagal nang namatay sa ganito. Kung natitiis niya ito hanggang ngayon, tunay ngang isa siyang napakalakas na martial master. Ngunit napakatagal na nitong lumalala. 50% na lamang ang tsansa niyang mabuhay. Habang inaayos ang porma sayon, tahimik siyang nagkalkala. Basta matatapos ko lang ang trabaho ko. Mabuhay man siya o mamatay, wala na akong pakialam. Inangat ni Maesha ng pulang brush na hawak niya at nagsimulang gumuhit ng mga talisman. Kasabay nito ay nagdasal siya. Sa biyaya ng mga langit, tawagin ang 8 dakilang hari. Lipunin ang mga demonyo at iligtas ang mga ligaw na espiritu. Naway hindi magsama-sama ang mga kaluluwang ligaw sa araw na ito. Ipinapangako kung ihahatid sila sa kapayapaan. Nang matapos ang huling guhit ay itinapat niya ang talisman sa katawan ng Manor Master. Agad itong lumipad at damaykit sa kaliwang bahagi ng dibdib nito. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula rito. Kaagad niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan upang itaboy ang kakaibang sakit. Mahinang napaungol ang Manor Master. Patuloy namang binibigkas ni Maeshan ang kanyang mga dasal. Lumitaw ang gintong liwanag. Kumikislap ang tila mahiwagang tubig sa paligid. Kasabay nito ang tunog ng mga bakal na kadena. Sa paningin ni Maeshan, tila nagpakita ang mga banal na tagapangalaga sa paligid ng ritual. Ngunit kasabay nito ay may maitim na enerhiyang nagsimulang lumabas mula sa katawan ng Manor Master. Bigla itong napasigaw sa matinding sakit. Nanlaki ang mga mata ni Maeshan. Lintik, napakalakas ng murderous chi na ito. Mas lalo niyang pinatindi ang ritual. Patuloy niyang binigkas ang mga sagradong salita habang sinusubukang pigilan ang enerhiyang sumisira sa katawan ng Manor Master. Sa kama, nagsimulang mangisay ang Manor Master. Namula ang mga mata nito habang sumisigaw sa sakit. Biglang may naputol na tali mula sa pormasyong inihanda ni Maeshan. Napatayo siya sa pagkabigla. May pumasok. Hindi kaya si Lady Sik? Hindi. Kung mapuputol ang ritual ngayon, masasayang ang lahat. Sa mismong sandaling iyon ay sumabog ang lila at maitim na enerhiya mula sa katawan ng Manor Master. Tumilapon si Maeshan at bumagsak sa sahig. Kasabay niyon ay bumukas ang pinto. Pumasok sina Mok Jong-won at Chan. Napatingin sila sa paligid. Ha!
Ano ang nangyayari rito? May isang boses na sumigaw. Kumusta ang kalagayan ng Manor Master? Mula sa kama ay narinig ang mahinang ungol ng lalaki. Pagkatapos ay isang paos na tinig ang umalangaw sa silid. Sino ang naroon? Siya ba ang Manor Master? Agad na pinag-krus ni Mok Jong-won ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Pagbati po, ama. Natigilan ang salamangkero at ang matandang lalaki sa loob ng silid. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ngumiti lamang si Mok Jong-won habang nakatitig ng diretsyo sa Manor Master. Mukhang hindi na kailangan ng engrandi kung pagpapakilala. Biglang umalangaw ang isang galit na sigaw. Lumabas kayo rito ngayon din. Isang matandang nakasuot ng ritual na kasuotan ang galit na sumigaw. Kahit isa kang batang Panginoon, umalis ka agad. Hindi ba kayo sinabihan ni Lady Sik? Nenas naman si Chan. At sino ka para palayasin kami? Tahimik na hinaplos ni Mok Jong-won ang kanyang baba habang sinusuri ang sitwasyon. Sa kama, napaungol sa sakit ang Manor Master. Lalong nenas ang salamangkero. Nasira na ang lahat ng ginawa ko. Lalo lamang lalala ang kalagayan niya dahil sa Murderous Chi. Nagulat si Chan. Murderous Chi, isa ka bang manloloko? Biglang sumigaw ang salamangkero. Lumabas kayo. Halatang natataranta ito. Pakiusap, umalis na kayo. Paano kung may mangyaring masama? Ngunit bago pa sila makakilos ay may kakaibang nangyari. Parang may nilunok ang Manor Master. Sabay-sabay silang natigilan. Ganap nang nasakop ng misteryosong sakit ang kanyang katawan. Namumula ang mga mata nito. At ang buong katawan niya ay nababalutan ng magkakaugnay na ugat na kulay bughaw at lila. Bigla itong nagsimulang magwala. Agad na sumigaw si Maishan. Bilis! Kailangan ninyo akong tulungan pigilan siya. Huwag ninyong hayaang maputol ang mga tali. Natigilan si Chan. Pigilan siya. Nagmadaling sumagot ang salamangkero. Bilis! Walang nagawa ang tatlo kundi sumunod. Bagamat bakas ang takot sa kanilang mga mukha, pinilit nilang kontrolin ang Manor Master na ngayon ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Pinagsama ni Mok Jong-won at Chan ang kanilang lakas upang hawakan ang Manor Master habang isinasagawa ni Maishan ang silang ritual. Masisipsip ng talisman na ito ang masamang chi. Mapapagaling nito ang sakit at mawawala ang kasamaan. Ngunit sa mismong sandaling mapigilan nila ito ay napasigaw ng ubod lakas ang Manor Master. Parang hindi nito kayang tiisin ang sakit. Biglang may humawak sa braso ni Chan. Nagulat siya, mabilis siyang lumingon. Ang humawak pala sa kanya ay ang Manor Master na kanina lamang ay kanilang pinipigilan. Sa isang iglap ay pinilipot nito ang kanyang braso. Langit mo. Nabali ang buto ni Chan. Napahiyaw siya sa sakit. Nanlaki rin ang mga mata ni Maishan. Bigla siyang lumakas ng ganito. Samantala, nanginginig si Chan sa takot. Agad siyang binalaan ng salamangkero. Mag-ingat, kapag nalipat sa iyo ang masamang chi, mapapahamak ka rin. Nanlaki ang mga mata ni Chan. Ano, mahahawaan din ako. Bakit ngayon mo lang sinasabi iyan? Habang nagsasalita siya ay unti-unti nang kumakalat ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Dumarating na naman siya. Mag-ingat, sa gitna ng kaguluhan, mabilis na humugot ng espada si Mok Jong-won. Malamig ang kanyang mukha, at sa susunod na sandali ay walang pag-aatubili niyang pinutol ang isang braso ng Manor Master. Nanlaki ang mga mata ni Chan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Samantala, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Mok Jong-won. Pati si Maishan ay natulala. Biglang may sumigaw. Ano ang ginagawa mo? Bahagyang ngumiti si Mok Jong-won. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng nakamamatay na intensyon. Sinubukan siyang pigilan ni Chan. Tumigil ka, ngunit tila hindi niya ito narinig. Tuluyan niyang pinutol ang braso ng Manor Master. Nanginginig na pinagmasdan iyon ni Chan. Baliw siya, pinutol niya ang braso ng Manor Master. Bumagsak sa sahig ang naputol na braso. Mabilis namang nilagyan ito ni Maishan ng talisman. Samantala, agad na nag-isip si Chan ng paraan upang mailigtas ang Manor Master. Kailangan munang pigilan ang pagdurugo. Habang ginagawa iyon, hindi rin mapakali si Maishan. Napakalaking gulo nito, hindi lamang siya nabigong tapusin ang kanyang gawain. Nawalan pa ng isang braso ang Manor Master. Kailangan kong tumakas bago ako maparusahan. Aayusin ko lang ang eksenang ito at saka ako mawawala. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malamig na espada ang dumaikit sa kanyang leeg. Kalmadong nagtanong si Mok Jong-won.
Ano ba talaga ang pakay mo rito? Nagulat si Chan, batang Panginoon, ngunit agad siyang pinatahimik ng tingin ni Mok Jong-won. Malamig nitong itinanong, ito ba talaga ang sanhi ng sakit ng Manor Master? Nanatiling kalmado si Maishan, hindi mo ba nakikita? Ito ang bagay na sumakop sa kanyang katawan. At hindi pa ito tapos. Maaari pa siyang mamatay. Mabilis itong nagpatuloy. Wala na tayong oras para mag-atubili. Gusto mo rin bang mamatay ang Manor Master? Bahagyang tinaas ni Mok Jong-won ang kanyang kilay. Nanlamig ang mukha ni Maishan. Tapos na, nahuli na ako. Ngunit sa halip na magalit, bahagyang ngumiti si Mok Jong-won. Sino ba naman ang gustong mamatay ang Manor Master? Pagkatapos ay muli siyang nagtanong. Sino ang nag-utos sa iyo? Natarante si Maishan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Bahagyang idiniin ni Mok Jong-won ang espada sa leeg nito. Mas malapit na ngayon ang espada ko sa lalamunan mo. Sa tingin ko, ang katapatan sa katotohanan ang tanging paraan para mabuhay ka. Napilitan si Maishan. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Si Madam, sinabi niyang hindi kailangang iligtas ang Manor Master. Sabay na natigilan sina Mok Jong-won at Chan. May pagdududang tanong si Mok Jong-won. Bakit? Napalunok si Maishan. Dahil sa lihim na sulat. At sa selyo ng Manor Master. Biglang pinagpawisan ng malamig si Chan. Sobra na ito. Kung hindi kami dumating rito, ang panganay na batang Panginoon na ang magiging tagapagmana. Mabilis siyang lumapit kay Mok Jong-won. Batang Panginoon, kailangan nating iligtas agad ang Manor Master. Sa isip niya ay iisa lamang ang nasa isip. Hindi dapat maging pinuno ng pamilya ang panganay. Nagpatuloy siya, kapag hindi natin siya nailigtas, papatayin tayo ni Madam. Tahimik na nag-isip si Mok Jong-won. May punto ka, nasira ko na rin naman ang plano niya. Mabilis namang nagsalita si Maishan. Batang Panginoon, may iligtas ko pa ang Manor Master. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Malamig ang sagot ni Mok Jong-won. Hindi na kailangan ng mga paliwanag. Gawin mo na lang. Ha, ngumiti siya. Hanapin mo ang lihim na sulat at ang selyo. Simulan mo na. Hindi maitago ni Chan at Maishan ang pagkagulat. Kanina lamang ay sinabi ng salamangkero na maaaring mamatay ang Manor Master kung magpapatuloy ang ritual. Ngunit walang pag-aalinlangang inutusan pa rin siya ni Mok Jong-won na ituloy ito. Sa isip ni Maishan, siguradong baliw ang binatang ito. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Makalipas ang ilang sandali ay bumalot ang katahimikan sa buong silid. Nakatutok ang kanilang mga mata kay Maishan habang inihahanda nito ang isang maliit na rebulto. Biglang nagtanong si Mok Jong-won. Ano iyan? Ipinaliwanag ni Maishan. Isa itong kapalit. Kapag muling nadikit ang Manor Master sa masamang chi, mamamatay siya agad. Kaya ililipat natin ang atensyon nito sa rebultong ito. Paiisipin natin sa masamang chi na ito ang tunay na katawan ng Manor Master. Sa isang kamay ay hawak niya ang tali. Sa kabila naman ay ang talisman. Pagkatapos ay nagsimula siyang magdasal. Sa ngalan ng langit at lupa, harapin ang dakilang sakuna, buksan ang 6 na daanan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Mula sa naputol na braso ng Manor Master na nasa sahig, may isa pang braso na biglang sumibol. At agad nitong sinunggaban ang rebulto. Biglang namulat ng malaki ang mga mata ng Manor Master. Kasabay niyon ay isang nakakatindig balahibong sigaw ang umalangaw sa buong silid. Nagulat sina Mok Jong-won at Chan. Ngunit hindi tumigil si Maishan sa pagbigkas ng kanyang orasayon. Ang 5 espiritu ang magiging halijing diamante. Walang Diyos, espiritu, o demonyo ang maaaring lumabag. Naway agad na maisakatuparan ang ritual na ito. Napakunot-noo siya, lalo pang lumalakas ang murderous chi. Kapag nagpatuloy ito, tuluyan ng kakawala ang kapangyarihang nakapaloob dito. Tahimik siyang nag-isip, hindi nakikinig ang batang ito sa mga babala. Ano ang dapat kong gawin? Biglang may sumagi sa kanyang isip. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mok Jong-won. Sinabi niyang kailangan niyang pigilan ang masamang chi, ngunit palihim niyang ipinahiwatig na may mahalaga siyang gustong sabihin. Agad na naunawaan ni Chan ang ibig sabihin nito. Sandali lamang. Aalis muna ako. Ayaw niyang makarinig ng mga lihim na usapan. Pagkasara ng pinto ay agad na nagsalita si Maishan. Magsisimula na ako. Muli niyang isinagawa ang ritual.
Ang langit at lupa ay gagalaw sa gitna ng malaking sakuna. Daraanan ng katawan ng isang selyo at mabubuksan ang 6 na daanan. Ang 5 espiritu ang magiging haliging diamante. Walang Diyos, espiritu, o demonyo ang makalalabag. Naway agad itong magkabisa. Sa mismong sandaling iyon ay isang nakakatakot na boses ang umalingaw mula sa loob ng katawan ng Manor Master. Sino ang nangangahas na tawagin ako? Nanlaki ang mga mata ni Maeshan. Ngunit mabilis siyang nakapag-isip. Agad niyang tinanong ang nilalang na nakatira sa loob ng katawan ng Manor Master. Ano ang gusto mo? Kasabay niyon ay pinilit niyang gumana ang ritual. At sabihin mo sa akin kung saan nakatago ang lihim na sulat at ang selyo ng Manor Master. Umalangaw-ngaw ang galit na sigaw ng nilalang. Sa ilalim ng apothecary, sa lihim na silid sa likod ng batong pintuan sa harapan. Sabay na natigilan sina Mok Jongwon at Maeshan. Sa ilalim ng apothecary, sa likod ng batong pintuan. Ngunit bago pa nila mapag-isipan iyon ay may nangyari muli. Ang naputol na braso na nakakapit sa rebulto ay biglang nagliwanag. At sa isang iglap ay dinurog nito ang rebulto. Agad na sumigaw si Maeshan. Putulin mo ang tali. Nagulat si Mok Jongwon. Ang tali, bilis. Kinukuha na ng Chi ang katawan ng Manor Master. Kung hindi mo puputulan iyan, mawawala na siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa isang mabilis na galaw ay iwinasiwas niya ang espada. Naputol ang tali, bumagsak ang kakaibang braso sa sahig. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Mula sa naputol na braso ay tumubo ang marami pang bagong braso. Parang mga ahas ang mga itong gumapang at agad na kumapit sa kanyang mga binti. Napalingon siya kay Maeshan. Bahagyang pagtataka ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ngunit si Maeshan ay nakangiting masama. Unti-unting gumapang paitaas ang mga braso. Palapit ng palapit sa kanyang mukha. Halos marinig ang mabibigat na paglunok ng takot sa loob ng silid. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.